Okay, first question. Ano ang theoretical food cost? Ang theoretical food cost, ito yung cost. Ayan, andito naman tayo katatapos na ng klase natin. Mayroon tayong question and answer sa ating mga student. Okay, first question. Ano ang theoretical food cost? Ang theoretical food cost, ito yung cost, ideal cost per menu or per recipe. Yes, so ideal. Yan yung yan yung sinusulat natin sa recipe And book. based on inventory. No, actual yun. Actual. Okay, so yun yung sinusulat natin sa recipe. Okay. Okay, yun yung theoretical food cost. Okay, dako naman tayo sa actual food cost. Chef, ano yung actual food cost? Actual food cost is mag-i-start to sa inventory. Of course, kailangan natin ng beginning inventory, beginning count, and then yung consumption natin plus purchase. So lahat yun naka-include sa isang system na at the end of the day, alam natin kung nasaan tayo when it comes on food cost, kung ilang percent tayo. Magbe-base tayo sa consumption. Kaya tayo nagkakaroon ng inventory. Very important ng inventory sa isang restaurant para nalalaman natin yung consumption. Pag hindi natin nalalaman ng consumption, hindi natin alam yung actual food cost. Okay? Yung consumption divide into sales. Alright? So next question natin, ano yung P&Ls? Sino sasagot ng P&L? Okay? Ano yung P&L? P&L is ito yung profit and loss na So ginagawa natin yan every month. Every month para malaman kung kumikita or walang kinikita yung Restaurant. Ayan. So P&L, profit and loss, ginagawa yan every month para malaman natin kung kumikita yung negosyo natin. Kung hindi natin ginagawa yan, para tayong naglalaro lang sa ating business. Okay, next question is, what is SPC? SPC, also known as sales per customer. Kumbaga ito yung kung halimbawa ito yung kung sa isang customer meron kang target na 30 dirhams, then ang in-order ng isang guest is 25 dirhams pa lang. Doon po papasok yung upselling. Oo. So mas kilala siya bilang sales per customer. Okay. So, pag ang target nila is 30 dirham per customer, ngayon nakaka-spend pa lang siya ng 25. 25 dirham. So, ngayon may utang pa sa si customer. Na 5 dirham. Ang gagawin naman ni waitress, nag-upsell. Mag-upsell. Yes, very good. So, ano pa ang question natin? Guest count. So, what is guest count? Okay? Guest count po, ito po yung target na dapat na pumapasok sa loob ng isang buwan, like 3,000 katao. Kunyari, ang guest count natin target is 3,000 katao ang papasok sa restaurant mo. Bakit nagkakaroon ng target guest count? Para malaman natin kung ma-reach natin yung benta. Okay? Kung meron tayong sales per customer target, meron din tayong guest count target. Para pagtatalihin natin yan kung na-reach ba ng restaurant yung ating sales target. Okay, very good. Ito isa sa pinakamalaking investor namin na Okay, the last question is, what is break-even sales? Break-even sales po yung point ng isang business or restaurant na they're not making enough sales to be at a profit, but they're making enough sales to be at to not have loss. Okay, so yun yung pagka nakaka-reach ka ng break-even sales, so wala kang kita, wala ka ring loss. So break-even sales ang tawag natin doon. So alright, so see you next week. Babay muna kayo sa ating mga follower. Babayan.